Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa pera o kayamanan niya. Ito ang lagi kong pangaral sa aking binatang anak, Miss Soledad. Dahil lahat naman tayo ay gustong umasenso sa buhay, pero hindi ito ang dapat maging panuntunan kung paano tayo makisalamuha sa kapwa natin. Mabuti nang maging mahirap pero mabait, kesa mayaman at saksakan naman ng sama ang ugali. Nangyari ang kwento ko nitong kamakailan lang. Ilang buwan lang nga ang nakalipas. Ako si Clarita at ito ang aking kwento. Arsenio! Arsenio! Gising! Bumangon ka nga! May balita ako. Clarita! Ano nangyayari? May problema ba? Kakatawag lang kasi ng anak mo. Himala. Naalala tayo ni Romnick. Akala ko nakalimutan na niya tayo eh. Kailangan daw tayong mamanhikan dun sa pamilya ng nobya niya. Nauna na siya doon pero pinapasunod tayo. Ay, nako, sa wakas, makikita na natin siya ulit. Napakagandang balita naman ito. Matagal na naming hindi nakikita ang nag-iisa naming anak na si Romnick. Simula nang lumuwas siya sa Maynila para magtrabaho bilang janitor sa isang opisina, masyado na siyang naging abala para makauwi sa amin. Kaya naman, laking gulat ko na lang nang tumawag siya at ibinalita sa amin na inaya na niyang magpakasal ang kanyang bagong nobya. Madalang na lang din ang pagtawag niya. Kaya nang magpasabi siya na sumunod kami sa probinsya ng nobya niya, excited talaga kaming mag-asawa. Agad kaming nag-empake ni Arsenio. Aray naman, aray! Ay, naku naman talaga! Hoy, anong nangyari sa'yo dyan? Ang balakang ko ay... Diyos Mariosep! Bakit naman kasi kailangan nating dalhin ang lahat ng mga ito? Aba, hindi na ako bata, Clarita. Hindi na kaya ng katawan ko ang ganitong katagal na biyahe bitbitang lahat ng ito. Tumigil ka nga. Mas marami pa akong dala sa'yo O tingnan mo, 3 bayong yung akin tapos 2 lang yung sa'yo. Ay, ganun ba? Uri naman. Bakit kasi dinala pa natin itong mga ani nating kalawansi? Balak mo bang magbenta doon? Ay, naku. Hindi ka talaga nakikinig sa sinasabi ko. Hindi ba nga mamamanhikan tayo? Alangan namang wala tayong mabigay man lang doon sa pamilya. Ito na nga lang eh. Aba, huwag mong nilalanglang ang kalamansi natin. Kahit papano yan ang nagtawid sa pag-aaral ni Romnick. Marangal ang buhay natin. Tandaan mo yan. Nahihiya lang ako. Wala man lang tayong maiaambag na pera sa kasal. Wala tayong kapera-pera. Alam naman ni Romnick yun eh. Bakit kaya biglaan naman ang kasalan? Gusto ko ngang kausapin din yung anak mo. Aba, padalos-dalos naman. Hindi pa natin nakikilala yung babae masyado. Basta't Linda raw yung pangalan. Ganun lang. Oh, hinay-hinay. Hindi pa tayo nakakarating. High blood ka na. Saan kaya yung bahay? Kanina pa tayo naglalakad-lakad dito eh. Hinahapo na talaga ako. Hindi ko nga alam eh. Sabi sa dulo daw ng bayan. Teka, ayan, maraming tao. Magtanong-tanong nga tayo dyan. Sandali lang. Tignan mo. Kaya pala maraming tao kasi burol yan oh. Abay, o nga. Ay, grabe naman ang iyakan. Halos maglupasay na yung alis sa sahig. Ay, naku, kawawa naman siya. Ano nga kayang nangyari? Tara, alamin natin. Uy, teka lang, Senyo. Ikaw talaga makikichismis ka pa. Yung bahay ng mga Vergara ang itanong mo. Huwag ka nang makigulo dyan.
Lumapit si Arsenio sa isa sa mga babae sa bungad ng burol. Tumingin ang babae sa akin at sa hawak kong bayong. Maya-maya ay tinuro niya ang isang kalsada sa bandang kanan habang nakasimanghot. Kumunot ang noo niya at umiling-iling sa mga sumunod na sinabi ni Arsenio, kaya lumapit na ako. Huwag na kayong magpunta doon, delikado. O tingnan mo nga yung nangyari dito. Sila ang may kagagawan niyan, sigurado kami. Ay, Diyos ko, ang katawan ni Lando, nasa na? Senyo, halika na. Pasensya na sa abala, mauna na kami. Bakit umalis na tayo? May sinasabi pa yung Ali dun sa namatay. Nawawala daw yung bangkay. Pwede pala yun. May burol pero nakasarado yung kabaong. Walang laman. Narinig ko nga, hindi ba nakakapagtaka? Kaya nga gusto kong malaman ang nangyari. Naku, hindi ka ba nangilabot? Paano mawawala na lang yung bangkay ng namatay? Ay naku, ayoko na dun sa inyo, tara na nga. Sabi nga niya, wag na daw tayong tumuloy sa bahay ng mga Vergara. Oh, pero bakit? Hindi pwedeng hindi tayo tumuloy, andun na si Romnick. Hindi natin pwedeng iwan ang anak natin doon. Oo naman, pero nakakapagtaka lang. Tumulak pa rin kami sa tinurong kalsada papunta sa bahay ng mga Vergara. Medyo may kalayuan talaga ito, pero maganda naman ang lugar kaya hindi ko na lang ininda ang pagod. Malawak ang mga lupain, tadtad ng mga malalaking puno at sariwa ang hangin. Nadat na namin sa dulo ng kalsada ang isang malaking gate na may fence sa bawat panig nito. Mukhang saksakan ng yaman ng pamilyang to, Rita. Tingnan mo ang lupain nila. Itong gate lang nila. Libo-libo na yan eh. Paano tayo makakapasok? Ay sige, susubukan kong tawagan si Romnick. Akala ko ba walang battery ang phone mo? Isang malaking van ang tumawag ng aming pansin. Galing sa malaking sasakyan, bumaba si Romnick at nakasimangot na sumalubong sa amin. Nay! Tay! Anong nangyayari? Bakit naman ganyan ang suot nyo? Bakit? Anong mali sa damit namin? Maayos naman ang t-shirt ko ah. Ay nako, ipinlansya ko pa itong blouse ko ha. Bago ito, binili ko to sa ukay. Yung sa totoo, nanlilimahid kayo oh. Sana naman nagpalit kayo ng maayos-ayos. Makikilala nila kayo eh. Grabe ka naman. Medyo nadumihan lang kami sa biyahe. Ang layo kasi nito mula sa atin eh. Ang dami naming sinakyang bus, jeep at tricycle. May dala pa kaming mabigat. Nakakahiya oh. At ano pa yung mga dala nyo? Para kayong naglalako ng paninday. May mga dala nga kaming mga kalamansi. Naisip kong bigyan ng magiging mga binan mo eh. Naglalako ba sila ng paninda? Ayoko ng ganyan dito. Paalisin mo na sila. Mula sa van, bumukas ang pintuan, pero walang bumaba. Ang mataray na boses lang ng babae ang maririnig, kaya sinilip ko kung sinong nagsalita. At dito ko na unang namataan ang pamilyang Vergara. Tatlo silang naglalakihan ng katawan. Isang matandang lalaking seryoso ang muka, isang matandang babaeng mukhang donya, at isang dalagang nakangiti. Sa sobrang laki nila, sakop nila ang bawat hilera ng upuan. Ganun sila kataba na nag-uumapaw na ang mga kalamnan nila sa silya. Magandang hapon, Mr. and Mrs. Vergara. At ikaw si Linda, tama? Hello po. Yes po, ako po si Linda. Kayo po yung nanay at tatay ni Romnick? Nice to meet you po. Kumusta po ang biyahe niyo? Okay lang naman, iha. Maayos kami. Romnick, sigurado ka bang sila yun? Opo.
Mga magulang ko po sila. Ako si Rosa. At ito naman ang husband ko, si Ronald. Paalis kami ngayon. Pupunta kami sa kabilang bayan para mamili. Ipagdadrive kami ni Romnick. Doon muna kayo tumuloy sa kubo malapit sa bahay namin. Mami, walang kuryente doon. Baka mainitan naman sila. Okay lang yon, Linda. Naku, maraming salamat ho, Mrs. Vergara. Sanay naman kami sa kubo. Ay, kailangan lang naming magpahinga dahil malayo ho yung naging biyahe. Nga pala, ito ho yung dala namin. Mga kalamansi. Pagpasensyahan nyo na ho at yan lang ang maiaabot namin. Hindi kami mahilig sa ganyan. Ayaw namin ng kalamansi. Nay, sa inyo na lang yan. Huwag mo nang ipangalandakan. Ayaw nga nila yan eh. Romnick, baka pwede mo silang ihatid muna sa kubo? Balik ka na lang pagkatapos. Sinamahan kami ni Romnick sa isang luma at maliit na kubo sa likod ng malaking bahay ng pamilya ni Linda. Sinabi niyang dito nakatira ang dating caretaker ng bahay, pero naging bakante na nang mamatay ang matanda. Pagkalapag ng aming gamit, nagmamadali siyang bumalik sa pamilyang Vergara, pero pinigilan ko siya. Anak, okay ka lang ba? Bakit ba tarantang-taranta ka? Sandali nga lang, ang tagal nating hindi nagkita. Pwede bang mag-usap muna tayo? Hinihintay kasi nila ako. Kahapon pa ako nandito pero ngayon pa lang ako pinansin ng mga magulang ni Linda. Nung una nga, hindi man nila ako tinitingnan eh. Kinausap lang ako kasi kailangan nila na magdadrive sa kanila ngayon eh. Bakit sila ganon? Sigurado ka na ba sa kasal? Mukha namang mabait si Linda. Kaso parang pabigla-bigla naman. Tapos, ganyan pa ang mga magulang niya. At meron pa kaming mga narinig sa bayan na... Oo po, sure ako. Iniisip ko na nga lang. Kailangan ko lang talagang makuha ang loob nila. Sana maintindihan nyo. Ngayon lang ako nakakilala ng ganitong kabait na babae. Yung hindi ako inaalipusta kasi wala akong pera. Kahit wala akong may pagmamalaki sa buhay. Kahit mayaman si Linda, hindi niya pinaramdam sa akin kahit kailan na janitor lang ako. Hindi ba't gano'n naman talaga dapat? Dapat pipili ka ng babaeng hindi pera ang panukat sa pagkatao mo. Iba kasi ang pagdating sa mga lalaki. Madaling sabihin yan para sa mga babae. Talagang nahuhusgahan kami sa estado ng buhay. Ay, sige anak. Kung masaya ka na sa kanya, makikisama kami ng mabuti sa pamilya niya. Salamat po. Yun lang naman ang hinihiling ko. Minabuti naming linisin ang kubo pagkaalis ni Romnick para naman presentable kung darating ang mga Vergara. Napakalawak ng lupain ng mga Vergara na halos isang buong basketball court ang layo ng kubo mula sa kanila. Sa pagitan nito ay puro talahiban. Sa gilid naman ay mga kakahuyan. Nagwawalis ako sa harap ng kubo nang makita ko si Arsenio na humahangos mula sa likod bahay. May buhat-buhat siyang puting aso. Napakaliit at payat nito. Rita! Tignan mo! Ha? Ay saan naman galing yan? Diyos ko naman, Senyo. Dito ka pa talaga namulot ng askal na yan. Nakita ko siyang nagtatago sa ilalim ng palanggana sa labahan eh. Nung una nga, akala ko kakagatin ako. Tapos pinaamoy ko yung kamay ko. Ayun, lumapit na siya. Sige na, ibalik mo na yan ngayon na. Saan? Doon sa palanggana? Hindi, syempre sa may-ari. Haba, malay ko kung sino ba ang amo niya. Nakita mo naman, malayo ang ibang mga bahay dito. Baka naligaw siya. Papakainin ko muna siya. Mukhang gutom na gutom siya, oh. Ay nako, pag pinakain mo yan, hindi na yan naalis dito. Hindi. Mukhang may nagmamay-ari talaga sa kanya. Tignan mo, oh. Mukhang alaga talaga siya. May collar nga sa leeg eh. Tsaka gupit yung kuko. Pag askal yan na pakalat-kalat.
Tiyak, may galis. Tignan mo, ang linis niya oh. Kaya nga, iuwi mo na sa amo. Hala, naiintindihan ka ata niya eh. Teka, parang gusto niyang lumabas. Pupuntahan mo na ba yung amo mo? Sige, palabasin mo nga, pero bantayan mo. Baka masagasaan eh. Baka bumalik na yung van. Pero wala pang ilang minuto nang makita ko si Arsenyong buhat na naman ang maliit na aso papasok ng kubo. Nilapag niya ito sa sahig at hinimas-himas. Sinusubukan ko naman eh. Nilagay ko sa gate kasi iniisip kong marunong siyang umuwi sa kanila. Kaso, imbis na lumabas ng gate tumakbo papunta sa bahay ng mga Vergara. Di, kinuha ko na lang siya. Baka magalit pa sila kapag natagpuan itong askal sa bahay nila eh. Mabuti pa, ipagtanong-tanong natin kung may nawawalang aso sa bayan. O samahan mo ko. Kailangan na rin kasi nating bumili ng pagkain. Isama na natin yung aso para makita ng amo niya. Sige. Halika na, Whitey. Sama ka sa amin. Hoy, anong whitey? Puti kasi siya. Senyo, huwag mong bigyan ng pangalan yan. Baka mapamahal ka pa dyan. Iiyakan mo yan pag sinuli natin sa amo niya. O Chuchu, tara na. Tignan mo. Ayaw niyang umalis dito sa gate. Hanggang dito lang talaga siya. Ay, buhatin mo kung ayaw maglakad. Wag na. Dito na lang siya kung dito niya gusto. Pwede namang pagtanong na lang natin kahit di siya kasama eh. Pinagbigyan ko ang dalawa. Naiwan ang aso at nagtungo kami ni Arsenio sa bayan. Nagpunta ako sa palengke para bumili ng pagkain at magtanong na rin kung saan kami pwedeng pumwesto para ibenta ang kalamansi namin. Pinagtanong ko na rin ang aso, pero wala namang umaangkin sa kanya. Malapit na kaming makauwi nang maalala kong kailangang bumili ng gaas para sa lampara dahil walang kuryente sa kubo. O, Senyo, nauuna na ako. O, ito yung pera ha. Bumili ka ng gaas. Tanungin mo na rin siguro dun sa mga hilera ng bahay, dun sa may burol, baka sa kanila yung asong yan. Desidido ka na ba? Baka pwede na lang nating ampunin si Whitey. Ay, gustuhin ko man. Paano kung nandito lang ang pamilya niya? Pagtanong mo muna, baka hinahanap yan sa kanila. O sige na, at wag mong kalimutan yung gaas ha. Kinalaunan ay nagdilim na sa kubo at hindi pa rin bumabalik si Arsenio. Nauna na ang pagbalik ng van ng mga Vergara at wala pa rin siya. Nakaluto na ako ng hapunan, napakain ko na rin si Whitey at tuluyan ng nagdilim. Pero hindi pa rin umuuwi si Arsenio. Mabuti na lang at dumating si Romnick. Nay, anong nangyari? May lampara dito ah. Bakit di nyo ginagamit? Napakadilim na dito. Ay, nakoy, wala ngang gaas. Pinabili ko yung tatay mo pero wala pa rin siya. Baka nakipag-inuman pa yun, alam mo naman yun. Ay, sige po. Maghanap ako sa bahay kung may extra. Dadalhin ko dito. Pasensya na ah. Dito pa kayo napunta. Sabi ni Linda, tatanungin daw niya ang mga magulang niya kung pwede kayo sa guest room sa bahay. Nako, wag na. Ayaw naming manghimasok. Sige na't ayos lang kami dito. Tsaka meron kasing nadampot na aso yung tatay mo. Hala, baka ayaw nila ng aso doon. Sige po, kung okay lang naman kayo dito, babalik na muna ako doon. Nagpapatulong kasi si Linda. May handaan daw doon bukas. Sige anak, pero hindi na ba talaga nila tatanggapin itong mga kalamansi? Abay, kung hindi, ilalako na lang namin sa bayan bukas. Sayang naman. Hindi na, Nay. Medyo marami nga silang sinabi tungkol dyan eh. Yesyo, bakit daw naglalako ng kalamansi? Yun daw ba ang hanap buhay nyo? Ay. O ano namang masama doon? Wala naman po. Alam ko naman yun eh. Kaso, syempre, hindi ganun ang mundo nila kaya marami silang nasabi. Mayaman sila eh. Di nila alam kung paano ang buhay mahirap tulad natin.
Kailangan kumayod ng gusto. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung mga tonong ganyan, Romnick, ha? Aba, maayos naman at marangal ang hanap buhay namin. Napagtapos ka nga namin. Ano naman ngayon kung naglalako kami ng kalamansi? Oo nga po. Pasensya na po Medyo hindi rin maganda yung sinabi ko kanina. Nagulat lang din ako sa pagdating nyo. Sa totoo lang, nakakataranta pala makisama sa mga biyanan. Parang pati sila nililigawan ko Ganun talaga, anak. Ay, siya, sige na. Hayaan mo na yun. Basta't masaya akong nakita ka namin ulit. Baka pwedeng dumalaw din si Linda rito para naman makilala pa namin siya. Sige po, Nay. Sasabihin ko sa kanya. Hindi ko na ulit binanggit ang babala sa amin ng mga taong bayan laban sa mga Vergara dahil ramdam ko na ang tensyon ni Romnick. Ayoko nang dumagdag pa sa problema niya. Gayunpaman, nagdesisyon akong magmatsyag ng mabuti at obserbahan ng pamilya. Lumipas ang 1 oras at nakauwi na rin si Arsenio. Sinalubong siya ni Whitey sa pintuan pa lang at pinagdidilaan ng muka. Hinarap ko siyang nakapamewang at handa ng magsermon nang makita kong hindi naman siya namumula sa kalasingan. Parang hindi nga nakainom. Bago mo ko sigawan, napakaunti lang ng ininom ko. Nakisama lang ako. Mukha nga. Hoy, bakit ka natagalan? Nakausap ko ang mga tao doon sa burol. Yung pamilya ng namatay. Rita, mukhang seryoso talaga sila sa sinasabi nila. Hindi lang yun chismis o sabi-sabi lang. Ang daming umiiyak. Ha? Bakit? Anong sabi? Karamihan doon, natatakot. Pero meron din namang mga galit. Kasi naman, ang dami daw kaso ng mga nawawalang tao dito. Ano bang nangyari daw dun sa patay? Sa umpisa kasi, yung mag-ama daw ang biglang nawala. Pagkatapos yung nanay, sabi nung nanay, nagpaalam daw na may pupuntahan lang. Tapos makalipas ang ilang araw, natagpuan na lang daw yung tatay sa kagubatan. Patay na. Ha? Ano daw ang kinamatay nung tatay? Yun nga nung natagpuan ng tatay, tanggal daw yung mga lamang loob. Walang natira kahit isa. Hoy, hindi kaya mabangis na hayop ang umatake sa kanya? Yun nga ang tingin ng iba. Kaso, paano mo mapapaliwanag na biglang nawala na lang yung mga bangkay? As in, buong katawan daw. O tapos, natagpuan na. Oo, Teka, nasan yung anak? 2 silang nawala, di ba? hanggang ngayon nawawala pa rin daw yung anak. Parang nababaliw na nga sa takot yung nanay. Inaabangan lang daw niya na matagpuan din yung bata sa kagubatan. Na ganon din ang sinapit. Ay, grabe naman yun. Nakakaawa naman sila. Sana matagpuan pa yung bata. Sana buhay pa siya kamo. Oh, kung bakit naman nagagalit yan? Hala, anong nangyayari sa'yo, Whitey? Kinalmot niya ng kinalmot ang pintuan kaya binuksan ko na ito. Napakadilim na sa labas pero kumari pa siya ng takbo sa talahiban na parang may hinahabol. Sinundan namin siya. Nako, ano kaya yun? Hinabol ni Whitey. Ayun baboy damo. Bakit meron yan dito? Ang laki. Whitey, pumalik ka nga dito. Ay, Senyo, ay sundan mo nga iyon. Walang kalaban-laban yung maliit na aso doon. Bilisan mo! Tumakbo si Arsenio at dahil sa kadiliman, di ko na sila makita sa gitna ng mga nagtataasang talahiban. Naririnig ko na lang ang mga tunog mula sa malaking baboy damo na maya-maya ay biglang umatungal. Dito na napamura si Arsenio.
mula sa mga talahib, nakita ko na lang na hawak-hawak niya si Whitey, na sinusubok pa ring manlaban at habulin ang mabagsik na hayop. Ayan tuloy. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Anong nangyari? Buti na lang naabutan ko siya. Talagang hinahabol niya yung baboy damo. Kaso nasaktan siya. Nako, nagdudugo na yung paa niya. Pumasok na muna tayo sa bahay. Baka bumalik pa yung baboy damo. Ay, grabe. Ang laki naman nun. Teka lang, normal ba yun? Hindi ko alam pero para sa kaligtasan natin, mag-ingat na lang tayo. Huwag na munang palalabasin itong si Whitey. At ikaw, Clarita, huwag kang maglakad-lakad dyan mag-isa. Tara na, pumasok na tayo at magsasara ng pinto. Kinabukasan, umaga pa lang ay naglako na kami ng kalamansi sa palengke. Matumal ang benta at mistulang nagkukumpulan ang mga tao sa iisang lugar. Excuse me ho. Ano hong nangyayari dyan? Bakit nagkakagulong mga tao? Meron na namang batang nawawala. Kahapon daw. Sila Vergara yan. Maniwala ka. Yung mga balyenang yun talaga. Malamang kinakain nila ang mga bata. Kita mo naman sa mga pangangatawan nila. Bakit niyo ho nasabi yun? Matagal na yung usap-usapan dito. Dati, may isang bata ang nagsabi na nakatakas siya mula sa bahay nila. Pero di siya pinaniwalaan ng mga tao. Matapos nun, naglaho na parang bula yung bata. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na ang nawawalang tao dito. Ngayon, pati bangkay ng patay naglaho na rin. Ay, bakit hindi niyo ho ipapulis para magkaalaman na talaga? Wala pa ring matibay na pruweba. Dahil nga wala namang mga witness. At sa tingin ko, naglalagay yan sila sa pulis para pagtagpan kung anumang ebidensya laban sa kanila. Hindi ba ganyan naman kapag mayaman? Ay, Diyos ko sa inyo. Kailangan na nating makausap tong si Romney. Mabuti pa nga. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik at nagtungo kami sa bahay ng mga Vergara. Sinalubong naman kami ni Romney. Lumingon siya sa loob ng bahay at nang makitang kami lang ang nasa sala, agad niya kaming tinanong kung anong pakay namin. Nay! Tay! Bakit kayo nagpunta dito? May kailangan ba kayo? Busy sila eh. May inaasikaso para sa handaan mamaya. May mga narinig kaming paratang sa bayan tungkol sa pamilya ng nobya mo. Hindi maganda, Romnick. Tinasabi nilang aswang ang pamilya nila. Nangangain ng tao. Ang dami kasing nawawalang tao. Hindi lang dito, pero pati sa mga kalapit na bayan din. Ha? Anong pinagsasasabi nila? Kahit kailan, hindi ko nakitaan ng kahit anong bakas ng pagiging aswang si Linda. Nakakatawa naman sila. Gagawa pa ng chismis. Baka naiinggit lang sila sa pamilya ni Linda kasi mayaman. Anak, mukhang hindi. Hindi ito maliit na bagay lang. Alam mo, naaalarma na yung mga taong bayan. May burol dun ngayon na walang bangkay. May mga nawawalang bata. Ang ibig sabihin namin ng nanay mo, iho, umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Tama. Wala kaming pakialam kung tama o mali ang mga paratang ng mga tao. Pero kailangan na nating umalis. Hindi na ako komportable sa mga naririnig ko. Kung kinakailangan, kakalad ka rin ka namin paalis dito. Pwes ako, hindi naniniwala. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Akala ko, kayo mismo ang nagsasabi na huwag maghusga agad sa mga tao. Hindi ba ayaw niyong gawin yun sa inyo? Bakit kayo? Ginagawa niyo sa pamilya ng nobya ko. Bakit hindi niyo muna alamin ang katotohanan? Pero anak, ikaw ba alam mo? O nabubulag ka lang sa pagmamahal kaya ayaw mong harapin ang katotohanan? Anong katotohanan yun? Wala naman po. Napadaan lang po sila, nanay. Nangangamusta lang. Pabalik na rin sila sa kubo. Tapos na kami mag-usap. Ganun ba?
Mabuti at napadaan na rin kayo. Iimbitahan ko sana kayo sa handaan dito mamaya. Samahan niyo kaming maghapunan, balae. Paanyaya sana namin sa magulang ng magiging manugang namin. Magsalo-salo tayo. Kung gano'n sige, ayos lang sa amin. Pupunta kami mamaya ni Arsenio. Mabuti kung gano'n. Sige na, Romnick. Samahan mo na sila palabas. Kulang na lang ay hatakin kami ni Romnick. Nang medyo makalayo na kami, agad naman siyang tumutol sa pagtanggap namin sa paanyaya sa magaganap na handaan. Huwag na kayong pumunta. Umuwi na lang kaya kayo. Total naman, mukhang ayaw nyo talaga dito. Okay naman na eh. Kahit papano, nakilala nyo na sila. Tapos na yung pamamanhikan. Ako na lang ang mananalagi dito. Tapatin mo nga kami, anak. Kinakahiya mo ba kami? Aba, ano bang ginagawa namin dito kung tinatago mo lang pala kami? Hindi naman sa ganun, Nay. O baka may tinatago ka rin? May alam ka ba sa totoong pagkatao ng pamilyang yan na ayaw mong ipaalam sa amin? Wala. Pero gusto kong maging okay ang pakikisama nila sa akin. At hindi mangyayari yun kung nandito pa kayo. Hindi. Hindi kami aalis nang hindi ka kasama. Ako pa rin ang nanay mo. Tandaan mo yan. Poprotektahan kita kahit magpakatanga ka dyan. Ipapakita ko sa'yo na may mali dyan sa pamilyang yan. Ay nako, makikita mo talaga mamaya. Nay, kasi naman po. Senyo, halika na. Maghanda tayo at may papatunayan tayo mamaya. Hindi naman nagtagal at kinailangan na naming bumalik sa bahay ng mga Vergara. Parehas kaming hindi mapakali dahil ninenerbiyos. Kung totoong mapanganib sila, magpupunta kami sa kuta ng mga aswang. Pero isinantabi ko ang kaba para sa anak ko. Kailangan ko siyang tanggalin sa puder ng mga Vergara sa lalong madaling panahon. Ang ligalig ni Whitey. Gusto niyang sumama. Nagpupumiglas. Paano ba to? Hayaan mo na lang siya dyan sa bahay. Tara na at baka kung ano pang masabit, malate pa tayo. Sigurado ka na ba dito? Ay nako, hindi ako aalis sa probinsyang to nang hindi ko kasama si Romnick, Senyo. Kung kinakailangang igapos natin siya at kidnapin para makaalis lang dun sa pamamahay na yon, gagawin ko. Paano kung may gawin sila sa atin? Hindi ko alam. Kasi kung aswang sila, hindi ba dapat unang araw pa lang may ginawa na sila sa atin? Bahala na. Basta't mag-iingat kayo. Kung may gawin man sila, tumakas ka na agad. Ako na ang bahala kay Romnick. Ang tingin ko, may ipapakain sa atin eh. Hindi ba ganun yung mga handaan ng mga aswang? Sige, kung ano man, ako na lang ang kakain. Basta ikaw, wag, okay? Tapos, isusuka ko agad. Wag lang tayong magpapahalata. Pero kahit anong plano ang ginawa namin, hindi kami handa sa amoy ng mga pagkain pagdating namin sa bahay ng mga Vergara. Sa halimuyak pa lang ng mga putahe ay nakikita ko nang naglalaway na si Arsenio. Pagtapak pa lang namin sa loob ng bahay ay rinig ko na ang pagkalam ng kanyang sikmura. Good evening, Clarita. Arsenio, mabuti naman nakarating kayo. Kanina pa nakahanda ang mga pagkain. Halina kayo. Magsalo-salo tayo. Gutom na ba kayo? Oo, gutom na ako. Uy, ano ba, Senyo? Kumalma ka nga. Sorry. Hindi ko mapigilan eh. Sobrang bango kasi. Kaldereta ba yan? Oo. Paborito mo ba yan? Meron din kaming iba't ibang putahe. Sigurado akong magugustuhan niyo yun. Oo, talagang gusto ko yan. Mukhang masarap ang lahat ah. Anong klaseng luto ito? Bakit parang wala namang ibang rekado? Walang bawang, walang luya. Puro karne lang. O bakit? Ngayon ka lang nakakita ng ganyan? Palibhasa pang mayaman yan.
Hindi ba? Mami naman. Biro lang, ikaw naman. Oh, kamusta yung mga paninda niyong kalamansi? Matumalang benta. Nagkakagulo nga ang mga taong bayan eh. Oh, paanong nangyayari pag hindi kayo nakabenta? Eh di hindi kayo kakain sa araw na yon. Ang hirap ng buhay na walang pinagkukunan ng perang maayos, hindi ba? Napagtapos naman po ako ng mga magulang ko dahil sa hanap buhay nila. Wala namang kaso yun. Tsaka marami pa silang tanim sa bahay namin. Maraming makukuhang pagkain. Sapat lang ang buhay namin. Talaga? Kaya naman pala janitor ka lang sa Maynila. Mami, sobra ka naman. Sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan kayo. Alam niyo naman itong bibig ko. Oo, walang preno. Tama na ho. Sige na, ibahin na lang natin ang usapan. Mukhang sensitive kayo eh. Tungkol dun sa pagkain. Bakit ganyan siya kasarap? Amoy pa lang. Ganyan talaga ang luto ko. Espesyal yan. Gusto ko kasi maraming karne kaya malasang malasa yan. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pa. Sige na, tikman nyo. Oo ba? Nanlaki ang mata ko sa ginawa ni Arsenio. Naglaho ang plano namin tungkol sa pagkain dahil panay ang pagsubo niya ng tipak-tipak na karne. Nakita ko ang gulat na bakas sa mukha ni Romnick dahil sa inaasal ng tatay niya. Dahil kinakain niya ang mga putahe na parang hindi pa siya kumakain ng isang buong araw. Nilalantakan niya ito. Tay, hinay-hinay lang. Senyo! Hoy! Hayaan niyo siya. Nakakatuwa ngang makita na ine-enjoy niya ang luto ko. O ikaw, Romnick, bakit hindi ka kumakain? Mami, busog pa yan si Romnick. Kasalanan ko, kumain kami kanina eh. Busog pa po talaga kami. Ganun ba, Linda? O ikaw, Clarita, bakit ayaw mong kumain ng luto ko? Ay, nakakatampo naman kayo. Ayaw niyo bang tikman? Kahit sabaw lang? Naku, sorry po. Sige po, kakain na po ako. Hindi! Ang ibig kong sabihin, ako na lang ang kakain. Agad kong hinigop ang sabaw. Napakabango nito at kumakalas pa ang buto sa karne. Napakalambot. Pinilit kong hindi lulunin ang sabaw dahil napakasarap nito. Grabe! Ang sarap ng luto! Nanunuot yung lasa! Hindi ba masarap din yung bulalo, Rita? Excuse me, at makikisiar lang ako. Saglit lang. Tumayo ako at halos tumakbo na palabas ng hapagkainan. Tiningnan ako ng mabuti ni Ronald habang nakangiti naman si Rosa kay Arsenio na patuloy ang paglantak sa pagkain. Nahanap ko agad ang banyo at doon ko na dinura ang sabaw sa aking bibig. Hindi ko pa rin naiwasan na may kaunting nalulun at dahil dito, kumalam ang aking tiyan. Sinubukan kong isuka ito pero walang lumalabas sa lalamunan ko. Lumabas ako sa banyo at nagsimulang bumalik sa hapagkainan nang may narinig ako. Sinundan ko ito hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng bahay. Sa likod ng isang pinto, may mga paghikbi. Boses ito ng bata. Bubuksan ko na sana ang pinto nang may humablot sa aking braso. Napakainit ng kamay ni Rosa. Nasa kabilang dulo ang CR, Clarita. Anong ginagawa mo dito? Ay pasensya na, naligaw ako. Ang laki naman kasi ng bahay niyo rito. At saka parang may narinig akong bata riyan. Walang bata rito. Baka naiwan ko lang na bukas ang TV. Sasamahan na kita sa CR. Tara na. Wag na, okay na ako.
Ganun ba? Kung gayon, umalis na kayo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng asawa mo. Ha? Anong nangyari? Naimpacho yata. Ngayon lang siguro siya nakakain ng mga ganyang kasarap na pagkain. Ayun siya nakahiga sa sala, tingnan mo. Dinatnan ko si Arsenio na pulang-pula at nakahilata sa sofa. May hawak-hawak siyang itim na supot. Katabi niya ang magnobyong si Romnick at Linda na hindi maipinta ang mga mukha. Inaya kami ni Romnick na ihahatid kami pa uwi sa kubo dahil hindi maayos ang lagay ni Arsenio. Inalalayan namin siya sa pagbangon habang nakangiti si Rosa sa amin. Napalingon naman ako kay Ronald dahil bumubuka at sumasara lang ang bibig niya habang nakatitig sa amin. Kakaiba ang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Dito na sumenya si Linda sa kanyang mga magulang at nagsimula silang magtalo ni Rosa. Pilit kong pinapakinggan ang mga sinasabi nila, pero sinarado na ni Romnick ang pintuan at ginabayan kami pabalik ng kubo. Nakita mo ba, Romnick? Nakita mo yung tatay ni Linda? May kakaiba sa bibig niya. May tunog na lumalabas pero hindi naman siya nagsasalita. Kahit kailan hindi ko pa siya narinig na magsalita. Nay, yan ka na naman. O bakit ikaw ba? Narinig mo na siyang magsalita? Hindi pa. Baka tahimik na tao lang talaga siya. Tao nga ba siya? Sinasabi ko sa'yo, may kakaiba dyan sa pamilyang yan. At tingnan mo naman itong si Arsenio. Pagkatapos kumain ng handa nila, ayan, nagkaganyan na. Ikaw nakakain ka ba? Hindi po. Kumain na kasi kami ni Linda ng merienda. Sobrang nabusog na kami. Nakapagtataka. Hindi ka pinakain ni Linda. Ay, hindi ko na alam ang sasabihin sa inyo, Nay. Hindi ko na alam ang gagawin sa inyo para ipagtanggol ang nobya ko. Basta't alagaan niyo lang si tatay. Bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga na lang tayong lahat ngayong gabi. Hinatid niya si Arsenio sa kwarto at pinahiga. Umalis si Romnick at dito na nakapasok sa loob ng kwarto si Whitey. Dumiretso siya kay Arsenio at inamoy-amoy ito. Pumunta naman ako sa kusina para maghanda ng palanggana at bimpo para mapunasan si Arsenio. Pagbalik ko sa kwarto, nadatnan ko si Whitey na galit na galit. Ang dating maamong aso ay nginungurugan si Arsenio na nakayuko at may sinusubo. Lumapit ako sa kanya at dito ko na nakita ang nakabulatlat na supot. Senyo! Ano yan? Pinadala ni Rosa. Gutom na gutom ako, Rita. Kailangan ko pang kumain. Hindi! Akin na yan! Ay, Diyos ko, Senyo! Hindi natin alam kung anong laman yan! Akin na nga, tinatapon ko na yan! Clarita! Napahinto si Arsenio sa galit ni Whitey dahil pumagitna na ito sa amin at kakagating na siya. Nakuha ko ang supot ng pagkain at sinarado ang pintuan. Diniretso ko ito sa lamesa, malayo kay Arsenio, at nakitang binantayan ng aso ang pintuan. Tuwing sumisigaw si Arsenio na gusto niya ng pagkain, tumatahol si Whitey at nginunguragan siya hanggang sa huminahon na si Arsenio. Binuksan ko ang pintuan at nakitang nakahiga siya. Namimilipit siya sa kama at pilit na hinihimas ang kanyang tiyan. Rita! Ang sakit! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Anong nangyayari sa akin? Shhh! O itong gamot. Uminom ka muna, baka hindi umayon ang tiyan mo sa pagkain dun. Pero ang sarap-sarap. Paano di naging okay sa tiyan ko? Sobrang sarap naman. Naglalaway ako, naiisip ko pa lang. Baka pwede pa akong kumain. Parang awa mo na. Senyo, ano ba yan?
Hindi ba usapan nga natin dapat iiwas sa pagkain? Oh, sabi mo isusuka mo, bakit nagkakaganyan ka na? Hindi ko alam. Simula nung maamoy ko yung mga pagkain, ewan ko na. Rita, seryoso ako. Kailangan kong kainin yon. Akin na! Wala na, tinapon ko na. Eh bakit mo ginawa yun? Bukas na lang. Kukuha pa tayo, sige na. Basta't huminahon ka lang ngayon. Sige. Susubukan kong maghintay. Nagsinungaling ako dahil nasa lamesa pa ang supot. Nagtungo ako sa kusina. Inuha ito at tinapon sa basurahan sa likod bahay. Pabalik na ako sa loob ng bahay nang napahinto ako dahil nagsitindig ang mga balahibo ko. Ramdam kong may nagmamasid sa akin kaya tumingin ako sa paligid. Doon ko narinig ulit ito. Hindi ko mapaliwanag kung paano, pero ang tunog na galing sa bibig ni Ronald kanina, yun ulit ang narinig ko ngayon. Hinahanap ko kung saan to nanggagaling at doon ko nakita, sa pagitan ng dalawang naglalakihang puno. Isang malaking nguso ng baboy damo ang namataan ko. May ilang segundo akong nanigas sa takot, pero nang tumahol si Whitey mula sa loob ng bahay, dito na ako tumakbo papasok. Sinarado ko ang pintuan at nilak pa ito. Rita! Anong nangyayari sa'yo? Nakita ko ulit yung baboy damo sa labas. Sobrang laki at taba niya. Bakit ba yun punta ng punta dito? Wala naman tayong pagkain. Hindi ko alam. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Humihilab talaga ang tiyan ko. Baka kailangan mong dumumi. Hindi. Nagugutom talaga ako. Dami mo nang nakain dun kanina. Hindi pa ba gumagana yung gamot? Hindi. Ang sakit. Baka may pagkain pa tayo dyan. O sige na't dadalhan kita. Teka sandali lang. Ayoko niyan. Ayoko ng tuyo. Ha? Hindi ba't paborito mo to? Gusto ko ng isaw. Hilaw na isaw. Saan naman ako hahanap ng ganun ngayon? Kabagabing-gabi na, daig mo pang naglilihi. Pasensya ka na. Gutom lang talaga ako. Shit, yan na lang muna ang kainin mo. Huwag ka nang maligalig, magpahinga na tayo. Hindi na rin maayos ang lagay ko Hindi ko sinasabi, pero hindi rin maganda ang pakiramdam ko. Gustong bumaliktad ng tiyan ko, kaya buong gabi akong balisa at hindi naging maayos ang tulog. Pero mas nakakabahala pa rito, sa gitna ng gabi, nagising ako dahil sa mabigat na pakiramdam. Narinig ko na bumukas ang pintuan sa kwarto. Titingnan ko sana kung bakit, pero hindi ko maiangat ang ulo ko. Wala akong magalaw sa bawat parte ng katawan ko maliban sa aking mata. Dahil sa kadiliman, wala akong magawa kundi pakinggan ang mabigat na paghinga ng malaking bagay na gumagalaw mula sa pintuan papunta sa amin. Sinubukan kong galawin ang mga kamay ko para magising si Arsenio. Pero wala talaga. Naninigas ang buong katawan ko. Sinubukan kong pumikit. Baka isang bangungot lamang ito. Magigising din ako. Pero hindi. Dahil pagdilat ko, ay kadiliman pa rin ang nakikita ko at anino ng malaki at matabang bagay na gumagapang mula sa ibaba ng kama, paakyat sa amin. Sinubukan kong sumigaw, kahit ano, para magising si Arsenio, pero walang lumalabas sa bibig ko. Naramdaman ko ang napakainit na kamay na gumagapang mula sa aking tiyan, papunta sa aking dibdib. Dinaganan nito ang dibdib ko hanggang sa hirap na akong makahinga. Napakabigat.
Kasabay nito, naramdaman ko ang mga maiinit na kamay sa aking liig na sinasakal ako. Rita! Rita! Nasaan siya? Nasaan siya? Anong sinasabi mo? May dumagan sa akin. Malaking tao. Ngayon lang. Oo, Wala akong nakita. Baka nananaginip ka. meron talaga. Kanina ka pa ba gising? Ay, naku, baka umalis na. Ngayon lang, ginigising kita kasi namamanhid ako. Nag-uumpisa kanina dito sa tiyan, hanggang sa dibdib. Ngayon, pati mga braso ko. Tingnan mo, hindi ko magalaw. Ha? Ay, Diyos ko. Bakit kaya? Ano bang nangyayari sa'yo? Humaakit yung pagkamanhid, Rita. Halika na nga't pumunta na tayo sa ospital. At anong pambabayad natin? Kalamansi. Ay, naku, Senyo. Huwag mo kong pilosopohin ngayon, ha? Wala ako sa kondisyong tumawa sa mga biro mo. Ano gagawin ko sa'yo niyan? Hindi ko alam. At gutom na gutom pa rin ako. Mas masakit yung gutom ko. Wala akong pakialam dito sa pagmamanhid. Pahingi ako ng pagkain. Parang awa mo na. Kahit mabigat pa rin ang aking dibdib, agad akong nagluto. Sinubukan ko itong ipakain kay Arsenio, pero kahit anong kain niya dito, sinusuka lang din niya matapos ang ilang minuto. Inabot kami ng umaga sa kakaganito. Pagod na kaming dalawa nang dumating si Romnick at Linda. Hindi pa sila pumapasok sa kubo. Pero rinig ko na ang pagtatalo ng dalawa sa pintuan pa lamang. Hindi ko kasi maintindihan. Ano bang hindi mo sinasabi? Bakit ayaw mo akong pagkatiwalaan? Hindi ganun kadali ang gusto mo. Basta makinig ka na lang sa sinasabi ko. Paano naman yun? Gusto mong itigil na ang kasal at maghiwalay na tayo? Romnick, mamaya na nating pag-usapan. I-check na muna natin yung tatay mo. Hindi. Pag-usapan na natin ngayon na. Bakit mo kami pinapaalis? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Hindi yung dahil sabi mo lang. Dahil hindi ako papayag. Mahal kita, Linda. Kaya nga inaaya kita magpakasal. Tapos, bigla-bigla na lang na ganito. Shoo! Whitey, huwag ngayon tumigil ka. Nay! Yung aso! Di kami makapasok. Kinakahulan si Linda, oh. Teka, Whitey. Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Tantanan mo nga si Linda. Pero ayaw huminto ng aso. Pilit niyang nilulusob si Linda. Kahit nilagay ko na siya sa kwarto, walang awat ang pagtahol niya at pagngurog sa babae. Nagwawala na ang maliit na aso, kaya umalis na lang ang magnobyo. Tumahan si Whitey nang umalis si Linda. At dito na nabuo ang duda ko, pati na rin sa nobya ng anak ko. Hindi ibig sabihin mabait. Hindi na aswang. Dinatnan ko si Arsenio na sa wakas ay nakatulog na, dala na rin siguro ng matinding pagod. Dahil doon, minabuti kong magtungo na sa bayan para makakuha ng mga sagot sa mga bumabagabag sa akin. Pero walang makapagsabi kung anong dapat kong gawin sa kondisyon ni Arsenio hanggang sa may nagpayo sa akin na dumulog sa isang manggagamot. Inabot ako ng buong hapon sa paghahanap kay Tandang Tasyo. Nakarating ako sa kabilang dulo ng bayan kung saan may isang maliit na bahay sa gitna ng kakahuyan. Magandang hapon ho. Pasensya na ho at bigla akong nasulpot dito. Medyo may emergency lang kasi talaga ako. Ako ho si Clarita Angeles. Dayo lang ho ako rito sa inyo dahil ikakasal yung anak ko. Kayo ho ba si Tandang Tasyo? Yung manggagamot dito? Ay, ako nga. Anong kailangan mo? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Halika,
pumasok ka at mukhang hapong-hapo ka na. Opo. Dahil tarantang-taranta na ho ako sa nangyayari sa asawa ko. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kinain niyang pagkain na bigay ng balae ko. Magiging balae pala. Hindi pa ho kasal yung anak ko. Nagpunta kami sa mga Vergara para mamanhikan. Ganun ba? Sino ang tinutukoy mong magiging balae? Si Rosa Vergara ho. Tandang Tasyo. Kilala niyo ho ba siya? Walang hindi nakakakilala dito sa mga Vergara. Matagal na silang kaaway ng mga tao dito. Anong ibig niyo hong sabihin dun? Bakit naman? Mukhang mabait naman ho si Linda. Hindi magandang reputasyon ng pamilyang yan dito. Lalo na ang mag-asawa. Kilala sila dahil sa mata pobre at mapang mata sila sa mga tao dito. Lagi silang chinichismis dito dahil sa misteryoso nilang pamumuhay. Misteryoso? Oo, dahil hindi sila kumakausap ng mga tao sa labas ng bahay nila. Wala pa ni isa dito sa lugar namin ang nakakapasok sa bahay nila kahit marami silang handaan. Madalas naming makita na may bisita sila pero matapos ng handaan, nagdalaho na lang. Puro taga-ibang lugar. May ginagawa kaya sila sa pagkaing hinahain nila? Posible. Yan ang gagawin ng mga aswang eh. May ihahanda sa'yo. Tapos, mawawala ka na sa sarili kapag nakakain. Ay opo, napansin ko kasi ang kakaibang kinilos ng asawa ko. Una pa lang na naamoy niya yung mga putahe. Natakam na talaga siya kahit may usapan kaming huwag kakain. Parang nawala lang talaga sa isip niya yung napag-usapan namin. At lalo pa nung natikman niya na. Napakasarap ba? At napakabango. Opo, kakaiba nga yung sarap niya kahit walang bawang, sibuyas o di kaya luya. Puro karne lang, tsaka sarsa. Pero ubod ng sarap. Ako rin ho kasi nakahigop ako ng sabaw. Pero dinura ko rin naman agad. Kaso may konti pa rin akong nalasahan. Anong epekto nun sa'yo? Ayun ho, hindi nga ho maganda Parang kumulo yung tiyan ko. Gusto ko din kumain pa pero napipigilan ko. Baka kasi unti lang ang nakain ko. Pero binangungot ho ako kagabi. Hindi ko alam kung epekto din ba yun? Masakit ba rin ba ang tiyan mo ngayon? Unti lang ho. Eto, may ibibigay ako sa'yo. Inumin mo itong maanghang na suka na ginawa ko. Isang kutsara lang. Tignan mo kung maduduwal ka. Pinilit kong lunukin ang maasim na suka. Gumuhit ito sa lalamunan ko pababa sa aking tiyan. Uminit ang tiyan ko at napansin kong gusto ko nang sumuka. Tumakbo ako patungo sa banyo ng manggagamot at dun ko na sinuka ang lahat hanggang sa wala ng laman ang tiyan ko. Bah! Ay Diyos ko, totoo nga. Halos buong araw na kinain ko kahapon na ilabas ko na. Yan na nga bang sinasabi ko Dalawa lang ang pakay nila dun sa pagkain na pinakain sa inyo. Maging ulam nila kayo o maging aswang rin. Ibig sabihin, talagang masama ang balak nila sa amin una pa lang. Maaari. Hindi natin sigurado. Pero isa lang ang tiyak dyan. Nasa peligro kayo kung mananatili kayo doon. Diyos ko, balak nila kaming lasunin at patayin. O gawing katulad nila. Ang aswang mo ba, naghahanap ng karne? Gusto niyang kumain ng isaw na hilaw, sabi niya kagabi. Tapos kaninang umaga, sabi niya, kahit anong hilaw na karne na lang yung gusto niya. Diyos ko, yun na ba yun? Nagiging aswang na ba siya? Kung kakabilang nangyari, may pag-asa pa. Pwede ko ba siyang painumin itong sukang maanghang para maisuka din niya lahat? Mukhang di nakakayanin ng suka lang yon. Marami na siyang nakaing karne ng tao. O eto, painumin mo siya nitong langis na ginawa ko. Mas mabisa yan, pero matagal bago umepekto. Hintayin nyo. Nako,
Naku, maraming salamat at maliligtas si Senyo. May tatanong pa ho sana ako. Meron ho bang paraan para mapakita ko sa anak ko na pagkain niyo ng aswang? Ayaw niya kasing maniwala na pamilya sila ng aswang eh. Oo. Meron ka bang kalamansi sa bahay? Ay, napakarami ho. Bigaan mo ng katas ng kalamansi ang pagkain at makikita mo ang tunay na anyo ng putahe. Pero mag-iingat kayo. Kung malapit lang ang mga aswang sa inyo, nasa peligro kayo. Umalis na kayo kung maaari. Paano naman po yung mga taong bayan? Kailangan din nilang malaman. Tingin ko totoong may mga kinukuha silang bata. Baka nga nasa loob ng bahay ngayon. Nakoy, kailangan silang mailigtas. Ako na ang bahala doon, Iha. Ang importante ngayon, mailigtas mo muna ang mag-ama mo doon sa lalong madaling panahon. At ito na nga ang ginawa ko. Agad-agad akong bumalik sa lupain ng mga Vergara. Pero dahil nasa kabilang dulo pa ako ng bayan galing, inabot na rin ako ng gabi. Nang makarating ako ay kinuha ko mula sa basurahan sa bakuran ang supot ng ulam na pinadala ni Rosa. Pinatakan ko ito ng kalamansi. Bigla itong umusok at nag-iba ang amoy nito. Malayong malayo sa kagabi nung hinain sa amin. Hindi kalaunan ay bumula ito at nagsimulang umapaw ang malapot na mantika sa karne. Nagsesebo ito at naging kulay abo. Nabitawan ko ito dahil sa napakasangsang na amoy, pero hindi ko namalayan. May isang kamay ang biglang humablot nito mula sa lupa. Nakita ko na lang si Arsenio na hawak-hawak ang supot at mabilis na sinusubo ang mga laman nito. Wag, Senyo! Laman loob ng tao yan! Hindi! Ulam na masarap to. Gusto ko to. Napakasarap talaga. Tama na! Hindi mo ba nakikita? Ha? Hindi mo ba naaamoy? Huwag ka lalapit. Akin lang to. Ibigay mo sa akin yan, Senyo. Bitawan mo yan! Pero patuloy ang pagkain niya. Ito ang tagpong naabutan ni Romnick. Nag-aagawan kami ni Senyo sa isang mabahong supot habang nagmamakaawa ako kay Senyo na wag lantakan ito. Agad namang hinawakan ni Romnick ang mga braso ng kanyang tatay at pinaikot ito sa likod niya. Sa puntong ito, naglalaway na si Arsenio na tumutulo na hanggang dibdib niya. Mabalasik na ang tingin niya sa amin. Anong nangyayari kay tatay? Yung pagkain ni Rosa. Karne ng tao yan. Tay! Huwag kang manlaban! Bakit ganito ang tsura ni tatay? Diyos ko, mamula-mula ang mata niya. Hindi kaya tuluyan na siyang nagiging aswang? Romnick, tingnan mo! Dalhin na natin siya sa loob, dalian mo! Pinasok namin siya sa bahay at namataan na hinalungkat niya ang buong kubo. Marahil sa paghahanap niya dun sa karne. Kinulong niya din si Whitey sa kwarto. Agad nang umurog si Whitey kay Arsenio nang makita ito. Romnick, nakita mo yung supot ng ulam na padala ng biyenan mo? Pinatakan ko yan ng kalamansi. Ayan, naging ganyan. Ano ngayon, maniniwala ka na ba? Opo, Nay! Hindi na kailangan ng ebidensya. Naghiwalay na kami ni Linda kanina. Kahit hindi niya sabihin, ramdam ko na may tinatago siya sa akin. Naniniwala ka na? Aswang sila. Mukhang ganun na nga. Pasensya na. Hindi ako agad naniwala sa inyo. Lahat ito nangyari dahil sa akin. Ang mahalaga, naniniwala ka na ngayon. Na bago ang lahat, ipainom natin sa tatay mo itong langis na bigay ng manggagamot. May mga halamang gamot daw yan na pwedeng pangontra sa yanggaw. Pero kailangan niyang isuka lahat. Sige, bilisan mo. Hawakan mo siya, Romnick. Pinilit namin na painumin si Arsenio ng langis, pero nagpupumiglas siya. Matapos ang ilang pagsubok,
Nakainom siya ng kakaunti. Pero hindi pa sapat para masuka siya, kaya sinuksok ko na ang daliri ko sa lalamunan niya. Ayan! Nasuka na siya! Hindi yan sapat, iho. Ay naku, napakarami niyang nakain. Ako nga, unti lang nahigop sa sabaw pero ang dami kong nalabas sa bahay nung manggagamot. Dapat mas marami pa kay Senyo. Eh, anong gagawin natin? Hintayin na lang muna natin yung epekto ng langis? Hindi pwede. Baka madatnan tayo dito nila Rosa. Hindi na tayo ligtas dito. Wala na tayong oras para maghintay. Hindi naman siguro sila pupunta dito. Sabi sa akin ni Linda na makakaalis na tayo eh. Iho, talaga? Maniniwala ka sa pamilya ng aswang? Umalis na tayo ngayon na. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at hinatak ko ang mag-ama palabas ng bahay. Sumunod sa amin si Whitey palabas ng gate. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nakapuslit si Arsenio dahil kinagat niya si Romnick. Tumakbo siya patungo sa bahay ng mga Vergara at hinabol namin siya. Anak ng... Tay! Senyo! Bumalik ka rito! Sa gilid ng aking mata, nakita ko kung ano ang kinakahulan ni Whitey. Si Ronald, nakamasid na naman sa amin sa talahiban. Mabalasik ang tingin niya sa amin. Yumuko siya at dahan-dahang hinawakan ng lupa. Bigla siyang nag-ibang anyo. Inatake kami ng baboy damo. Napatakbo kami pabalik sa kubo. Dito na kumuha ng itak si Romnick. Maaabot ko na sana ang bakuran ng masunggaban ako ng baboy damo. Pero sa isang iglap, napabitaw ang baboy sa pagkagat sa akin dahil kinagat siya ni Whitey. Bumuelta naman ang baboy damo sa aso pero nakaiwas ito. Hinabol niya si Whitey pero bago pa niya maabot ang aso, tinaga siya ni Romnick ng itak sa hita. Matapos nito, kinagat siya ni Whitey sa leeg at hindi na binitawan. Dito na nakatsyempo si Romnick at tinaga niya ng tinaga ang baboy sa tiyan. Hindi na namin hinintay na bumalik ito sa anyong tao at tumakbo kami papunta sa bahay ng mga Vergara. Sa pagkakataong ito, ginabayan kami ni Whitey. Pero hindi si Arsenio ang nakita namin sa likod ng pintong tinuturo niya. Hile-hilerang hawla ang nadatnan namin sa loob ng kwarto. Dumiretso si Whitey sa isa sa mga ito at hindi na umalis sa harap ng kanyang batang amo. Diyos ko! Anong klaseng kahayupan ito? Yan ang nawawalang bata. Hindi ko alam na may ganto. Tulungan mo ko. Kailangan natin siyang iligtas. Pero, paano na si tatay? Subukan mong hanapin ang susi sa kulungan ng bata. Ako naman ang maghahanap kay Arsenio. Bilisan mo, Romnick. Hindi niyo na kailangan maghiwalay. Ibibigay ko ang susi. Linda! May kinalaman ka dito? Sorry, Romnick. Oo. Kasabot ako nila, Mami. Hindi man ako kumakain ng bata. Pero hinayaan ko naman sila. Niloko mo ako! Yan ang sikreto mo! Mamamatay tao ka! Hindi. Mga bangkay lang ng mga patayang karning kinakain ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ako kumakain ng buhay na tao, lalo na ng mga bata. Kahit kailan hindi ko maatim na gawin yon. Kaya pakiusap naman, Romnick, maniwala ka sa akin. Linda, nasa harap ko na ang ebidensya. Itong bata sa kulungan. Anong paliwanag mo dito? Sila, Mami. Matagal na nilang gawain yan. Sinubukan ko namang pigilan sila eh. Kaso ayan, nakasanayan na nila. Dati mga dayo lang. Yung mga naliligaw sa fiesta. Mga street children, palaboy. Pero ngayon kahit taga rito na. Yung mga kapitbahay. Huwag kang magkunwari na nadidismaya ka sa ginagawa ng mga magulang mo.
Kasi kung totoo yun, matagal mo na silang pinigilan. Sinubukan ko naman. Kaya nga nagpunta na akong Manila kasi hindi ko na masikmura yung mga ginagawa nila dito eh. Hindi ko naman gustong bumalik dito. Ikaw ang nagpumilit na makilala yung mga magulang ko, di ba? Kung di ko pa nalaman, habang buhay mong itatago sa akin kung ano ka talaga. Romnick, naghahanap lang naman ako ng tiyempo eh. Pati magulang ko, sasaktan nyo kung di ko pa naabutan. Hindi ko sinasadya. Sinubukan kong pigilan sila, Mami. Kahit ako, pinapakain ng pagkain. Sinubukan ko. Pinigilan kitang kumain, di ba? Puro kasubok. Pero huli na ang lahat. Tignan mo ang nangyari kay tatay. Sige na, hanapin na natin siya. Nandito lang yun. Malamang sa kusina. Pakawalan mo muna yung bata. Mukhang hinang-hina na siya. Ay, naman, Diyos ko po. Ano bang ginawa niyo sa kanya? Hindi ko alam. Si Mami ang nagkulong sa kanila. Kanila? Meron bang iba? Kaya pala hindi mo ko pinayagang umikot dito sa bahay nyo. Binuksan ni Linda ang kulungan. Walang malay ang bata kaya binuhat ko siya palabas ng kwarto. Dito na namin narinig ang malakas at matagal na paghiyaw galing sa labas ng bahay. Mukhang natagpuan na ni Rosa ang kanyang asawa. Nagmadali kami sa pagtakbo papunta sa kusina. Natagpuan namin si Arsenio na nilalantakan ang mga karne sa kaldero. Hindi niya nanginunguya ang mga laman. Nilulunok na lang niya. Ngumungurog na rin siya habang ginagawa ito. Linda, tulungan mo kami. Hawakan niyo siya, papainumin ko pa ng langis. Ah! Hayaan niyo ako! Tay! Tama na! Tama na po! Isuka mo na yan, Senyo! Ano nangyayari? Okay pa ba si tatay? Bakit siya sumalampak na lang sa sahig? Hindi ko alam. Nanghihina siya ng husto. Diyos ko. Walang kwenta yung ginagawa niyo. Mami, Tinutulungan mo sila, Linda? please. Mami, napag-usapan na natin to. Wag naman si Romnick. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa daddy mo? Yang mga taong tinutulungan mo. Alam mo ba ang nakita ko ngayon lang? Alam ko. Narinig ko. Pero wala na ako magagawa doon. Kinatay nila ang daddy mo sa sarili nating lupain. Walang habas nilang tinaga. Nagkalat yung mga laman niya. Hindi ba't yan din ang ginagawa nyo sa mga biktima nyo? Ha? Manahimik kang lalaki ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Isa ka lang hamak na hampas lupa. Okay lang maging mahirap. Basta hindi kami kasing sama ng ugali nyo. Mamamating tao kayo. Pati bata. Pinapatos nyo. Halang ang mga bituka nyo. Hindi mo ba alam? Pinakamasarap ang laman ng mga bata. Sariwa pa. Walang bahid ng bisyo at mga sakit. Ibalik niyo yung bata. Yan na ang sunod na uulamin ko. Ang ibig mong sabihin? Ang hinanda mo? Ang pinakain mo sa amin? Oo. Oh, hindi ba napakasarap? Sabaw pa lang ulam na. Diyos ko! Tama na, Mami! Hayaan niyo na sila, please! Please naman, wag na lang sila! Pinagbigyan na kita, Linda. Hindi ko sila pinatay nang dumating sila dito. Hinayaan ko sila sa sarili kong lupain. Pero anong ginawa nila kay Ronald? Sa sarili mong ama, Linda. Wala ka bang pakialam? Hindi kayo tumupad sa usapan? Alam ni Daddy ang ginagawa niya nung paulit-ulit niyang pinupuntahan yung pamilya ni Romnick. Sinasabi mo bang kasalanan pa ni Ronald? Nahihibang ka na ba? Totoo bang minamahal mo na yung hampas lupang yan? Sinabi ko na. May usapan tayo. Uuwi ako basta hindi niyo gagalawin si Romnick.
at yung pamilya niya. Pero ano, hindi kayo tumupad sa usapan. Isa lang ang pakiusap ko ngayon. Mami, tama na. Tapos ano, pakakawalan ko sila? Alam nila ang sikreto ng pamilya natin. Anong garantiya ko na hindi sila magsusumbong sa pulis? Kung papakawalan mo kami, di ka namin gagampalain. Basta titigil mo na ang kahayupang ginagawa mo dito. Aba, ang lakas naman ng loob mo magsalita. Hindi ba utos-utusan ka lang namin? Kung makapagsalita ka ngayon, akala mo may karapatan kang magdikta. Mag-usap tayo ng maayos. Pwede pa natin itong pag-usapan para walang masaktan. Walang masaktan? Anong tingin nyo? Kayo ang mananakit sa akin? Sa isang malakas na aswang na tulad ko? Ha? Gamit ang ano? Yang itak na yan? Huwag niyo kong itulad kay Ronald. Hindi ako kasing bagal ng asawa ko. Sa isang iglap, nasa tabi ko na siya at nagbago ang kanyang anyo. Hindi na mapagkakaila na isa siyang aswang. Dinakma niya ang liig ko at hinigpitan niya ito hanggang sa nasasakal na ako. Gumuhit ang mga matatalas niyang kuko sa liig ko. Napasigaw si Romnick at gamit ang itak, inatake niya si Rosa na siya namang umilag. Nabitawan niya ako. Hinawi ni Whitey nang subukan nitong kagatin ang aswang. Napaiyak siya nang humagi sa sahig at hindi na makatayo. Umumang si Rosa na kagatin ng anak ko, pero hinatak siya ni Linda at hindi binibitawan. Nay! Umalis na kayo! Tumakbo na kayo! Mami, tigilan mo na to! Hindi ko sila papakawalan. Kahit anong mangyari, hindi sila makakaalis. Hindi ako papayag, tama na! Linda! Nilusob ni Linda ang sariling ina. Sumunod ay isang matinding labanan ng mag-inang aswang. Sa gitna nito, hinata ko si Arsenio at ang bata. Si Romnick naman ay tinutulungan si Linda laban sa nanay niya pag may pagkakataon. Nakalabas na kami sa pintuan nang may biglang kumapit sa akin. Ang mainit na mga kamay ni Rosa. Ayaw akong bitawan. Napalingon ako at nakitang nasa sahig si Romnick at Linda. May mga sugat at duguan. Huwag ang anak ko! Bakit? Anong gagawin mo? Kaya ba ng tuhod mo yan, tanda? Etong sa'yo, balyena ka! Tinapon ko ang langis sa mata ng aswang. Umusok ito at napakamot siya sa mga mata niya. Dito na tumalon si Linda at sinunggaban ang nanay niya. Nakatayo si Romnick at gamit ang itak. Nasugatan niya ang aswang at napadausdos sa lupa. Dinambahan siya ni Linda at pinigilan ang pagkilos niya. Nalalaban pa ito nang marinig namin ang kaguluhan sa gate. Dinumog ng mga tao ang lupain ng mga Vergara at galit na nagtakbuhan papunta sa malaking bahay. Ayun ang aswang! Sugurin natin, mga kababayan! Andito si Rosa! Ang aswang! Sige na, Linda! Anak! Huwag mo kong iwanan dito, Linda! Tignan nyo ang aswang! Yan na ang ebidensya! Hulihin natin siya! Bago pa siya makapanakit pa! Kinuyog ng mga tao si Rosa, habang si Linda naman ay nagawang makatakas. Sa kaguluhan, pinagtuunan nila ng pansin si Rosa na sinimulan nilang tagain ng sari-sariling itak. Maya-maya ay may nagtapon ng likido sa kanyang katawan. Lumapit ang kaanak ng nawalang mag-ama at sinilaban siya ng buhay. Ang ibang nakakita sa katawan ni Ronald, ganun din ang ginawa. Sa galit, ginawa niyang abo ang mga aswang. Ang iba naman ay dumiretso sa malaking bahay. Hindi nagtagal at na-rescue nila ang 2 pang bata na mistulang walang malay. Dinala sila sa ospital at makalaunan ay gumaling din ang mga katawan mula sa sinapit. Tinulungan kami ni Tandang Tasyo
na tuluyang magamot si Arsenio hanggang makabalik siya sa dati niyang sigla. Nawala ang pamumula ng mga mata niya at ang kagustuhan sa hilaw na karne. Whitey! Chuchu! Hay, magpaalam ka na sa kanya. Hindi na ba talaga natin siyang pwedeng dalhin? Pasensya na pero hindi natin siya maaaring iuwi. Mas kailangan siya ng pamilya niya. Tingnan mo naman yung ginawa niya para sa amo niya. Talagang binantayan niya hanggang sa huli. Tama ka. Talagang dapat kasama niya sila. O sige, Whitey, talagaan mo ang amo mo ha. Huwag kang mag-alala, Tay. Pwede naman natin siyang bisitahin. Ay nako, kayo na lang. Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Pero okay ka lang sa lahat ng nangyari, anak? Kay Linda. Opo, Nay. Mabuti na rin yung nakatakas siya dahil niligtas naman niya tayo. Sigurado akong hindi siya mananakit ng ibang tao. Mukha nga. Mabait naman siya. Pero mahirap mag-asawa ng aswang anak. Makakahanap ka rin ng taong nararapat sa'yo, Romnick. Huwag kang magmadali. Mababata ka pa naman. Maraming mas bagay na babae sa'yo na hindi magtatago ng sikretong katulad ng ganyan. At hindi kami susubukang gawing ulam mo aswang din ha. Opo, Nay, Tay. Mag-iingat na ako. Oo siya. Alis na ako. Magpaalam na kayo sa lugar na ito. Tama ka. Nung sinabi mong iiyak talaga ako, pag binalik natin si Whitey sa amo niya. Bye, Whitey. Salamat sa pagligtas sa amin. Tara na. Uwi na tayo. Dito na nagtatapos ang aking kwento, Miss Soledad. Ang balita ko ngayon ay may bagong nobya na rin si Romnick. Nadala na rin siya sa amin dahil mas madalas na siyang dumalaw. Mukha namang mabait ang bago niyang nobya at nakilala na rin namin ang pamilya niya. Pero para sigurado, nagdadala pa rin ako ng kalamansi pag nagpupunta kami sa bahay nila at pinapatakan ang handang pagkain. Mabuti ng sigurado. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.